hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Pilipinas, ang oras sa 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Nako, isang maulang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig na ating mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayong umaga. At sa mga bumabiyahe, ingat-ingat po tayo. Maulan pa rin ang National Capital Region. Kumusta po sa inyong mga lugar? Yung mga medyo late nang nalaman na suspended ang klase, ito po ang inanunsyo ng DILG. Ilang mga lugar po ang kanselado ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan at ang maging pasok po sa gobyerno. Ito po ay sa mga lugar dito po sa National Capital Region, sa Cavite, Laguna, Bulacan, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Yan po ang mga lugar na kabilang sa suspendido ang pasok ngayong araw. Yung ilan ay mga nakaalis na ng kanilang bahay at bumabiyahe. Kaya naman medyo nagkaka-traffic sa ilang area. Dahil siguro yung mga nakapasok na, ng mga, lalo na yung mga estudyante, sila ay pabalik na, pauwi sa kanilang mga bahay. So ingat-ingat. Pero may mga pasok pa rin po ang mga private na mga kumpanya, kaya marami pa rin ang sasakyan. Kaya mag-iingat po tayo. At sa mga driver naman dyan, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Maraming mga issue ngayong umaga, marami tayong pag-uusapan, tatalakayan dito sa ating programa. At isa na po dyan ay ang pumutok na balita nito lamang o kahapon lamang. Ito pong resignation na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagbibitiw sa tungkulin ni Secretary o dating Secretary Manuel Omani Bonoan na bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At ipinalit nga po sa kanya ang dating kalihim naman ng Department of Transportation, si Secretary Vince Dizon. At maya-maya puntahan natin ang Malacanang dahil siya po ay nakatakdang manumpa ngayong araw. Pero kumusta na kaya yung kalagayan, sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Quezon na talaga namang nakaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Sabado? May mga nasa evacuation center pa rin. Kumustahin natin yan mamaya. Pero maliban po dito sa breaking news kahapon sa DPWH, ngayong umaga,
Sa mga hindi po naka-tune in kanina, babalita ko lang po sa inyo dahil kahit suspendido po ang pasok sa gobyerno, tuloy pa rin po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. At yan po ay iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta. At kanina po sa panayam ng DZRH ng 2x2 kay Marcoleta o kay Senator Marcoleta, sinabi niya na hindi lang po yung mga contractor at mga DPWH officials ang nais niyang paimbestigahan, kundi maging yung mga district engineer. At mukhang marami-rami ang kailangang imbestigahan dito. Yung mga kontratista dyan. Meron din syempre yung congressman, senador baka. Hindi natin alam pero kung kayo ay naiipit na, sabi nga ni Senator Marcoleta, magturo na kayo. Kung kayo ay nandun na ipapahamak nyo ba yung sarili nyo tapos yung talagang utak, yung talagang alam nyo naman na sangkot sa anomalya, ituro nyo na din, inguso nyo na, ikanta nyo niya. Huwag kayong maging sintonado, ikanta nyo na. Para nang sa ganon ay talagang kung sino po talaga yung may kasalanan, siya ang dapat na mapanagot. Daming bayan. At kaugnay po sa DPWH, ang bagong kalihim ng DPWH ay manunumpa ngayong umaga. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister L, nakatakdangang manumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Secretary Vince Dizon para sa kanyang bagong posisyon sa gobyerno. Ito'y makaraang italaga bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, kapalit ng nagbitiw na si Secretary Manuel Bonoan. Samantala, wala pong binanggit ang Malacanang kung sino ang mamumuno sa itatatag na Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Inatasan ng Pangulo ang Independent Commission na tukuyin ang mga irregularidad, panagutin ang mga sangkot at ibalik ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Ayon sa palasyo, ang hakbang na ito ay patunay ng matibay na paninindigan ng administrasyon na sugpuin ang korupsyon, patatagin ang mga institusyon at maghatid ng tapat at epektibong serbisyo publiko. Mr. L? Ms. Leth, maliban dyan, ano yung schedule ng Presidente ngayong araw ng Lunes? Dadalo si Pangulong Marcos dito sa Turismo Ascenso Loan Awarding Ceremony dito sa Marriott Hotel sa Taguig City. At pagkatapos dito ay didiretso pa ang Presidente sa Baler, Aurora. Mayroon pa rin siyang event doon na may kinalaman sa turismo. Alright. Maraming salamat, Ms. Leth. Bayanihan sa bukas na may pag-asa para sa turismo. So ito ay ceremonial distribution ng training and financial assistance sa mga apektadong manggagawa na nasa sektor ng turismo. Sa ano yan? Sa Baler, sa Aurora. Baler, Aurora. Kahit maulan, Ms. Leth, tuloy-tuloy ang Pangulo? Oo, so far wala pa namang kinakansela doon sa kanyang mga schedule para ngayong araw ng Lunes. Pero Ms. Leth, biglaan itong pagre-resign ni Secretary Manny Bonoan. Kailan ba dated yung kanyang resignation? Oo, wala kaming kopya ng mismong resignation letter niya, Sister L. Actually, kahapon nagulat din kami na may lumabas na gano'n dahil bago yon, di ba, noong Sabado, may video statement itong si Secretary Bonoan. Yes. Hindi nga siya magre-resign. Hanggang sa kahapon nga, ayan, ay inanunsyo ng Malacanang na epektibo ngayong araw. Ayan, tinanggap yung resignation ni Secretary Bonoan at epektibo yan ngayong araw, September 1. Hindi kaya tinanggal? Ha? Baka tinanggal. Actually, natanong naman sa palasyo kung kailan ba nag-submit ba siya ng resignation letter o yung nauna ba yan. Ang sabi ni Secretary Dale Gomez ay hindi malinaw kung nag-submit siya ng panibagong resignation, pero yung kanila naman daw mga resignation, yung courtesy resignation ay walang expiration dahil nasa presidente pa rin yung pagpapasya. So may posibilidad na yun yung before pa na kanyang resignation nung nanawagan ng presidente ng courtesy resignation.
O, Sister El, bagamat sa ngayon nga ay wala pang linaw yan. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Kaya ako tinatanong kay Ms. Let kung tinanggal, sinibak ba si dating Secretary Bunoan. Kasi po nung Saturday may inilabas sa official Facebook page ng DPWH kung saan sinabi po ng dating kalihim na sabi niya may mga nananawagan nga ng kanyang resignation, pero sabi niya hindi daw yun yung bagay na dapat gawin. Hindi madaling gawin yung pag-resign sa kanyang tungkulin. At kasabay nga po nun, tiniyak niya na may mananagot at may makukulong kung sino man ang dapat manakulong sa mga involved dito sa mga maunumalyang flood control at mga ghost projects. Damdamin Bayan. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Di pa rin pala ako nagpapakilala, nakalimutan ko. Ito po si Sister L. Elaine Apit at maya-maya makakasama natin sila kay Mayor Deo Macalma. Humahabol sila kay Mayor ngayong maulang umaga ng Lunes. Ngayon po ay September 1, 2025. Kuya Het, bigyan mo nga ako ng magandang Christmas song dyan. Hindi ko naisip ngayon pala ay gusto ko si Jose Marichan, Kuya Het kasi September na, Merry Christmas na sa ating mga nanonood at nakikinig. Marami pong nangyayari pero despite of this, dapat meron pa rin tayong kumbaga positibong perspektibo sa ating buhay kasi ang hirap naman ang daming nangyayari, puro negative na lang. So baka maaga tayong tumanda. Chill lang, makalma lang. 115 days before Christmas. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Putulin mo na kuya muna. Yan, wag na natin kompletuhin yan kasi 'di ba hindi pa Pasko, pinutol hanggang doon. Yung iba nga whenever ganon. Pero yun yung trending kasi sa social media. Nakikisali lang. Pero puntahan muna natin ang kasama naman natin na si Giselle Ricafort dahil mukhang hindi pa off the hook. Ayan, nabubulol tuloy ko. Off the hook si dating Secretary Manny Bonoan dahil siya raw po ay isasama sa kakasuhan ng Commuters Group at iba pang DPWH official na pinagbibitiw. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, kasama si dating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan sa ikinakasang lawsuit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection kaugnay ng di umano anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay LCSP Founder Attorney Ariel Inton, hindi ligtas si Bonoan sa pananagutan maski pa nagbitiw na siya sa posisyon. Ipinauubayan naman ng LCSP sa mga nagsasagawa ng investigasyon ang paghahain ng kasong kriminal sa mga sangkot di umano sa korupsyon. Kasabay nito umaapila ang Commuters Group sa iba pang DPWH official na magbitiw na rin sa kanilang posisyon. Dapat anila sila magsumite ng courtesy resignation upang bigyang daan ang bagong pamunuan sa ilalim ni Secretary Vince Dizon. Sabi pa ng grupo, dapat sundan nila ang resignation ng kanilang bossing at alam na raw nila sa kanilang mga sarili na sangkot sila sa katiwalian. Sa pamamagitan daw nito, mas mapadadali ang investigasyon sa sinasabing korupsyon sa kagawaran. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Samantala, Kuya, pa-up nga ako ng music mo dyan dahil 115 days bago magpasko ang ninong ng bayan para sa ating Malakasha promo ay nandiyan pala sa may Dasmariñas, Cavite at mukhang pinuntahan niya yung isa sa ating mga masugid na tagapakinig, malakasang nanonood, nakikinig kung sino ang kanyang nahuli. Mamaya alamin natin sa ninong ng bayan kay Ninong Sherwin para sa ating Malakasha promo. And all are one in God. Let's sing Mary. Ninong Sherwin para sa ating Malakasha promo. Ninong!
Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Huwag muna tayo magpa-stress. Maging masaya muna tayo ngayong umaga dahil mukhang mayroong magiging merry ang Christmas as early as now. Dahil ang ating Ninong Sherwin ay nandyan sa may Dasmariñas sa Cavite para sa ating Malakas promo. Ninong Sherwin, sino ang nahuli mong malakasang nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, Ninong? Yes, ako, si Sir Eldar nga, per month na. Ito, tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng ating papremyo. At isang bahay ang magpapatuloy sa atin ngayong umaga. Ito nga sa Windward Subdivision Phase 1. Phase 1. Phase 2 pala ito. Phase 2 dito sa bahagi ng Barangay Burol 1. Dito yan sa Dasmariñas, Cavite. At magandang umaga po. Ito yung masugid na tagapakinig natin sa DZRH. Pangalan niyo po? Billy Jan Inocencio. Pasok po pa. Tatay Billy. Yung ayan. Naka-DZRH. Aba naman. Nanonood sa DZRH. Morning po, Mamiling. Good morning po, Kuya Billy. Ayan. Araw-araw kayo nag-tune in po sa DZRH. Kahit nung bata pa ako, elementary, DZRH na ako. Aba naman. Bata pa lang, nakikinig na kayo sa radyo, TV. Wala pa po kami TV. Radyo pa lang. Transistor pa lang namin. Elementary pa lang po ako kasi. Hindi po, Pasay. Pasay. Batang Pasay. So, batang DZRH si Kuya Billy. Pinalaki ng DZRH. Batang DZRH. Talagang solid. Mula kabataan hanggang ngayon, talagang natutok sa DZRH. Si Matar pa lang po. Si Kanadam, si Jotaro, si Chadeli. Aba naman. Talagang laki sa DZRH. Avid listener talaga ito. Si Kuya Billy ay anong pinagkakabalan sa buhay ni Ninong Sherwin? Mukhang batang-bata pa si Kuya Billy eh. Retired na po ako. Retired na. Aba. Parang ang fresh pa, nag-retiro na. Oo nga, parang ang bata mo pa, Kuya Billy. Ilang taon po ba kayo? Wala pa sa piliki sa buka, pero ako para may piliki na ako. Nakaikot na mga lugar-lugar. Si Tatay Billy talagang anong to? Nagre-review ba kayo? Wala naman review. Pero ang kinis. Oo, ang kinis eh. Paborito ang DZRH sa Dili. Ito meron 1,000 pesos. Ayun. Pampadera. Salamat po. Okay lang. Dagdagan mo pa yan, Ninong Sherwin. Oo. Ganyan mga kutis na porcelana, dapat ingatan. Ito, meron ba Tatay Billy na DZRH grocery na imbag na bigas at siyempre DZRH t-shirt at ang Damdaming Bayan mini component. Ayun. Tuloy-tuloy ang pakikinig kahit i-recharge nyo lang yan. Kapag walang kuryente, pwede nyo magamit. Lalo na sa mga ganitong panahon na maulan. Thank you po sa DZRH, kay Ma'am Elaine, kay Lakay. Thank you rin kay po. Ninong Sherwin. Ayan, di ba? Kilalang-kilala tayo, Ninong Sherwin eh. Oo, biruin mo naman talagang hinanap natin itong Dasmariñas para makita natin si Tatay Billy at maiparating natin kanyang regalo na Damdaming Bayan mini component. Yan. Thank you po ulit. Thank you rin po. Good luck po lagi. Ingat po lagi. Thank you, Kuya Billy. God bless po. At maraming salamat sa pagsuporta sa DZRH. Merry Christmas. Maraming salamat at maligayang Pasko. Tatay Billy at syempre sa mga nais malala ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Ninong Sherwin at kay Kuya Billy Inocencio, maraming salamat. Talagang avid avid listener ng DZRH. Tingnan mo naman si Matarpa, mga lumang-luma pang mga angkor yung mga kilala niya, talagang hanggang ngayon nanonood, nakikinig. Maraming salamat po. Kaya naman sa mga nanonood, nakikinig sa atin araw-araw, lakasan lang po ang inyong mga radyo dahil malay nyo sa susunod kayo na po ang maging lucky winner para sa ating Malakas promo. Daming Bayan. Tayo ay magbabalik maya-maya lamang makalipas ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 30 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang oras na yan ay Daming Bayan. Pilipinas ang oras, it's 8:35. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Sa pangalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Ang Lakay Mayor ay humahabol po sa ating programa. Isang magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Pero mukhang yung ating mga kababayan dito, lalo na sa comment section sa ating YouTube channel, sabi dito ano ang ginagawa ng COA? Di ba sila nag-audit ng mga expenses ng mga department? Busy kasi daw lagi mag-yoga. Ayan yung kanyang komento mula kay username JLN. At ang sabi dito kanina, may nabasa ko ang binabanggit dito, bakit daw puro DPWH lang? Sana raw hindi lang DPWH. Hindi lang po DPWH. Actually, nabanggit po ni Senator Rodante Marcoleta kanina sa interview, kung hindi nyo po na-monitor na. Ang sabi niya, hindi lang po yung mga kontraktor at mga DPWH official ang iimbestigahan nila sa issue ng flood control projects. Actually, hindi lang po yan flood control dahil kung maalala ninyo, mismo nga Pangulong Bongbong Marcos ang nakakita mismo dito po sa flood control na ghost project dyan po sa may Baliwag, Bulacan. Kanina sabi ni Senator Marcoleta, kung may tuturo lang daw ng mga district engineer at mga kontratista, ay nais rin daw niyang malaman kung sino yung mga naglatag ng mga proyekto para daw maponduhan yung project na yun. Tama nga naman, kasi hindi lang naman po yan sila. Mayroon po yung proponent ng project, sino ba ang nagpondo, at para malaman kung sino yung, saan ang galing yung pondo, sinong naghawak, sino ang nag-budget dyan. Para naman hindi lang po yung iilan lang na yung iba ay parang ano lang sila, nadamay nga lang yung iba. Pero mayroon talagang pasimuno kung sino yung mga nagnakaw. Sabihin na natin, nagnakaw, hindi naman para sabihing winaldas or what, ninakaw yung pondo kasi ghost project nga yung iba. Ano pa bang gagawin nila doon? Nakaw yun, hindi nila inilabas, hindi nila ginawa yung project. Di ninakaw ninyo, ibinulsa ninyo yung pera na hindi naman para sa inyo, na sana napapakinabangan ng mga Pilipino at nang hindi na tayo lahat nagkanda leche-leche na binabaha yung mga kababayan natin. Ang apektado, yung mga maliliit na tao habang kayo nagpapakasasa sa pondo ng gobyerno. Daming Bayan. Na high blood ako sa inyo Samantala, posible naman daw pong ipatawag dyan sa hearing, sabi ni Senator Marcoleta bilang siya po ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Papatawag niya rin daw po dyan o posible ding ipatawag yung mga yung mga si Secretary Manny Bonoan na nag-resign na nga po kahapon. Nag-resign daw, sabi po ng sa inilabas na statement ng Malacanang. Pero nililinaw natin dahil biglaan nga po yan, ano po siya contradiction o contradicting doon sa naging statement ng kalihim, ng dating kalihim sa kanyang video message na inilabas sa Facebook page ng DPWH. Dahil ang sinasabi niya nga po doon, hindi pagre-resign, pagbibitiw sa pwesto, hindi parang hindi parang yun yung solusyon sa mga problema ngayon na nagsisilabasa na po at na-unmask, natatanggalan ng maskara, nabubunyag sa publiko, nalalaman natin. Kaya pala nagtataka tayo, sinisisi pa natin yung climate change Kasama na yung climate change doon. Pero kung matino, maayos, bakit sa ibang bansa
Sa ibang bansa wala namang baha eh. Hindi naman sila binabaha. Kahit may mga lugar, sa Japan na lang eh. 'Di ba may mga lugar na prone sa baha, pero hindi sila binabaha. Bakit? Kasi yung mga kanilang mga mga tinatayong mga infrastructure, mga katulad nito para mapigilan yung mga pagbaha, hindi bahain yung mga lugar, lalo na kapag may kalamidad. Kasi po, ginagawa nila yung pera ng taong bayan na pupunta sa tamang proyekto. Ginagawa, tinatayo para yung pera ng taong bayan ay maibalik sa kanila. Yung tax natin ay maibalik at maprotektahan tayo dahil yan ay pinaghirapan nating mga pera yung mga yan. Pero anong nangyayari? 'Di ba? Nakikinabang yung ibang mga ganid sa pera, mga mukhang pera, at sila lang yung nakikinabang habang tayo hirap na hirap. Kaya yung mga tao sa social media, hindi mo na alam, ginagawa na lang katatawanan yung iba. Pero yan po ay napakasaklap na at masakit na katotohanan na ipinapamukha sa atin gaano kakurap ang gobyerno at yung iba pang wala sa gobyerno ay mga kurap din. At ang kakapal ng mukha. Daming bayan. Hay nako. Ayoko nang magalit. Sabi ko nagalit. Pero puntahan nga muna natin. Dahil babanggit nga kanina ni Miss Leth, ang Pangulong Bongbong Marcos ay pupunta po dyan sa Baler, Aurora. At kumusta ang sitwasyon dyan? RH25, Grace Sansano. Puntahan muna natin ang Baler. Makikumusta tayo kung ano yung sitwasyon naman dyan. Maulan ba dyan? RH25, Grace Sansano. Grace? Good morning, Miss Elaine. Yes, totoo, umuulan din dito. Actually, kagabi pa. Pero hindi naman ganong katindi yung lakas ng buhos. Pero madilim yung kapaligiran, yung saturated din yung buhos. Pero hindi ganon katindi yung lakas. So sa ngayon, andito ako sa Convention Center dito sa bayan ng Baler. Ina-expect na darating ngayong umaga ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito ay... ang pagdalaw niya rito ay kanyang ipapadama rin sa ating mga kababayan dito sa Aurora yung kanyang pagkalinga dahil itong mga darating dito na nasa more or less, sabihin na natin mga 1,000, yung mga na-displace, yung mga nawalan ng trabaho noong mga epekto from pandemic, tapos dumanas na matinding mga bagyo ang lalawigan ng Aurora. Maswerte tayo, maaga na dito sa Convention Center ang Provincial Tourism Officer ng Aurora, si Ma'am Ana Rizan Mendoza. Ma'am, good morning po. Live tayo sa DZRH. What do we expect today na darating ang ating Pangulong Bongbong Marcos? So good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. So ngayong araw po ay inaasahan natin ang pagdating ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So siya ay magbibigay ng cash assistance sa mga displaced tourism workers sa lalawigan ng Aurora. Ito ay under sa programang BBMP or tinatawag na Bayanihan sa Bukas na May Pag-asa para sa Turismo. So ngayon meron tayong mabibigyan na 1,195 na displaced tourism workers at sila ay makaka-receive ng nasa mahigit 11,000 pesos at saka meron silang training grant na mga matatanggap. Pag sinabi po natin na displaced worker sa turismo, ano po yun? Anong mga trabaho nila? Ayun. So ito yung mga tourism workers natin na naapektuhan ng bagyo at hindi sila nagkaroon ng trabaho noong mga panahon na yon. So ito yung ating mga tour guides, mga workers natin sa mga hotels, sa mga restaurants, sa mga resort. Ganun din yung ating mga surf instructor kasi lalong-lalo na ang bayan ng Baler ay birthplace of Philippine surfing. Okay. Miss Elaine, may question ka kay Mr. San? Kumusta naman po ang turismo dyan sa atin, Miss Ana Rizan, dyan po sa Baler, Aurora, lalo na po ngayong medyo hindi napapadalas ang hindi magandang panahon. How's the tourism sector po dyan sa Baler, Aurora? Okay, yes Miss Elaine. So ngayon naman ay maganda ang takbo ng turismo, ang industriya ng turismo sa lalawigan ng Aurora in general. Actually nung long weekend kahit medyo maulan, nakita namin na mataas-taas din ang aming tour arrivals. So sa ngayon, ngayong araw na ito kahit medyo makulimlim ay maliwanag naman ang mukha ng aming mga tourism workers kasi sila ay masaya na makikita ang ating Pangulo dito sa bayan ng Baler. Pero Miss Ana, bakit po na-displace itong ilang mga workers natin dyan po sa, itong tourism workers natin dyan po sa Aurora?
Yes, ma'am. So kung ating maaalala, noong nakaraang taon, ang ng Aurora ay nahit ng sunod-sunod na bagyo. So si Nika, lalong-lalo na si Pepito na talagang na-wash out talaga ang karamihan sa mga resorts at ilang buwan din sila na nawalan ng trabaho. So ito ay inihingan natin ng tulong sa ating Pangulo, no, sa Department of Tourism at saka sa DSWD at finally naman ay naibigay na ngayon dahil kasi syempre alam naman natin na pag panahon ng eleksyon ay hindi po pwede ang mga ganitong mga activities. So medyo na-defer lang siya. Pero importante ay naibigay natin ang mga tulong sa ating mga tourism workers. Alright. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Rizan. So ngayon ay ina-expect na nasasalubungin sila ng kinatawan ng Lone District ng Aurora, si Congressman Romel Rico Angara. Of course, kasama ang punong lalawigan, si Governor Reynante Tolentino at ilan pang matataas na pinuno ng pamahalaan dito sa Aurora. Of course, si Senator Sani Angara na ngayon ay DepEd Secretary, expected din, nahaharap din sa kanya ang mga matataas na opisyales ng DepEd. So yan muna ang ating situational report mula dito sa Convention Center, dito sa Bayan ng Baler. Ito, PRH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Nagbabasa ako ng mga comment dito sa ating YouTube. Actually, meron ditong nagsabi na binabaha naman buong mundo. Hindi ko naman po sinabing hindi binabaha. Ang punto ko po kung bakit ko sinabing antindi ng baha dito sa atin, yung po bang mga programa na sana kahit papano ay hindi po ganun katindi yung epekto. Yun po ang lohika ng aking sinasabi dun po sa mga nagsasabi na bakit mo sinasabi buong mundo na nga binabaha. Hindi ko naman po sinasabing hindi binabaha ang maraming lugar. Normal po lalo na kapag mayroong bagyo, matinding pag-ulan, may mga kalamidad. Lalo na po yung mga bagyo na may mga dalang malalakas na pag-ulan. May baha po talaga. Normal po yun. Kasama po yun sa acts of nature. Ang sinasabi ko lamang po, mayroon tayong mga pwedeng hakbang na gawin na kahit papaano ay napipigilan man lang, 'di ba? Yung epekto sa tao. Kasi sa ibang bansa meron Meron silang mga konkretong plano, meron silang inilatag na kumbaga ito ito flood control natin to para hindi bahain, ito yung seawall natin, protektado para just in case magkaroon man ng tsunami ay hindi papasok yung tubig doon sa area kung nasaan yung mga bahay. Yun po yung tinutukoy ko na sana dito sa Pilipinas nagagawa din natin na hindi man po totally hindi bumaha dahil hindi naman natin mapipigilan ng pagbaha. Yun pong kahit papano ay maprotektahan ang taong bayan. Yun na nga lang yung flash flood dyan sa area ng Albay. Diba? Magtataka ka Bakit yung mga ibang lugar dyan, hindi naman sila binabaha. Pero kapag may matitinding bagyo, binabaha talaga sila. Na kahit parang layo namin, ba't kami binabaha? Kasi yung iba, gawa ng proyekto, hindi tinitingnan, basta lang makapagtayo kung ano mang ilagay dyan, nababarahan yung mga dapat daluyan ng tubig. Doon dapat dumadaan yung tubig. Pero dahil sa mga palpak at hindi pinag-aralang proyekto, umaapaw yung tubig na sana nakakaagos ng maayos. Ang nagsasuffer yung tao, yung mga nakatira doon sa area. May mga project po kasi na yung iba hindi tiningnan, hindi pinag-aralan. Yung engineering plan yan o kung ano man pong mga tawag doon sa mga mga technical terms na tinatawag doon sa kanilang mga ginagawang project. Pinag-aaralan naman talaga yan Kumbaga yung feasibility study ng isang proyekto na pag-aralan bang maigi, ito ba ay magkakaroon ng mas magiging okay ba or makaka-apekto ba ito lalo? Yung feasibility study na tinatawag, posible ba ito? Magiging maayos ba ito? Makakabuti ba? O baka mamaya maging palpak, mas makasama pa sa tao. Kasi 'di ba, yung mga pumping station na kambal na i-report nga ni Val Gonzales dito sa may area ng Quezon City, hindi naman kailangan yung pumping station na yun na nandoon. Bakit kambal yung pumping station? Tapos ang nangyayari, binabaha yung mga residente. Yun po ang aking tinutukoy. Kung bakit ko sinasabi na sana yung mga natin, yung mga pondo ng taong bayan, pondo ng gobyerno na galing sa tax ng mga mamamayan at pera po yan ng gobyerno na dapat ibinibigay sa tao, yan po ay dapat
ini-spend o kumbaga ginagastos doon po sa mga proyekto na makakatulong para tayo ay mas maging maunlad na komunidad at bansa. Hindi po yung nakakaloka. Ayoko na nga, yung dugo ko, yung maakit na sa ulo ko. Umaakit na sa ulo. Chill lang, makalma na lang tayo. Huwag na muna tayong masyadong mainit ang ulo ngayong umaga. Pero tayo po ay inaabangan natin. Manunumpa si Secretary Vince Dizon ngayong umaga. So eto na nga ang sinasabi natin yung nakaraan. Sino-sino, may mga ulo bang gugulong dyan sa DPWH? Ngayong ang Secretary Vince the Terminator Dizon ang magiging kalihim ng DPWH. Yan po ang ating aabangan. Sino-sino, may makakasuhan na ba? At ang tanong, meron bang nakukulong? Daming bayan. Magbabalik tayo. Pilipinas ang oras. It's 8:50. Daming bayan. Sabi ni Sir Aman Tosino, hello, shout out sa mga taga Batangas. Sabi dito, grabe din nilang sa Batangas ay kalsadang kaayos, may konti lang crack, sisirain na at papalitan. Ay, kadaming dapat unahin sa mga interior na dapat unahin. Grabe talaga. Ayan, magandang umaga, Sir Aman Tosino. Ayun sinasabi ko, di ba, yung matino yung daan, babaklasin. Anong trip nyo? Diba? Matino yung daan, maayos yung daan, babaklasin. Tapos, yung lubak-lubak na kalsada, hindi inaayos. Anong klaseng logic yan? Yung lubak na dapat inaayos, hindi inaayos, pero yung matino, babakbakin. At magtataka ka same portion yan, palagi-lagi yan, tandaan ninyo yan Dapat sigurong ginagawa natin bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, no? Kapag may mga ganito tayo nakikita paulit-ulit, picturean natin, videohan natin. Meron naman kasi yan details, di ba? Kapag kumuha tayo ng picture or video, meron yan details kung kailan mo kinunan, anong oras, anong araw, may lahat yan nandyan. So, kapag ayos na, okay, makakadaan ka. Diyos ko, magulat-gulat ka after ilang weeks, binubungkal na naman nila. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo talaga maintindihan Tapos, ang nipis, parang crackers. Apakanipis ng kalsada. Hindi mo alam kung anong trip nitong mga to Talagang namang yung bulsa nila, ang kapal na, pero yung kalsada, ang nipis. Ang nipis to the point na lagi pong nasisira. Laging nasisira, bakit? Substandard yung ginagawa para paulit-ulit nilang ipapagawa, para paulit-ulit din ang kita. Daming bayan. Ayos. Pero puntahan muna natin ang Pag-asa. Andyan na ba ang Pag-asa? Sige, mamaya kumustahin natin kung ano ang magiging kalagayan ng panahon. Nasa ating linya na ang Pag-asa bago pa ako tuluyang ma-high blood. Makibalita nga muna tayo sa Pag-asa. Kumusta ang magiging sitwasyon ng panahon ngayong araw dahil nga po una ng nagkansela ng klase o kinansela ng DILG ang pasok sa ilang mga lugar dito po sa actually, buong NCR po, kanselado. Cavite, ulitin natin, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga, gayon din po ang Rizal. Samantala, puntahan muna natin ang Pag-asa. Update mula kay Miss Charmaine Varilla. Tama ba ako si Miss Charmaine? Ayan, Charmaine Varilla ng Pag-asa. Miss Charmaine, magandang umaga. Welcome po sa DZRH. Yes, magandang umaga po ma'am at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at narito nga pong ulat sa lagay ng panahon ngayong umaga ng Lunes. Kanina ngang alas 3 ng umaga ay huling namatan ng low pressure area sa layong 570 kilometers east-northeast o silangan-hilagang-silangan ng Virac, Catanduanes o nasa layo naman na 695 kilometers east o silangan naman ng Daet, Camarines Norte. Ang nasabing low pressure area ay nananatili pa rin na mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa ngayon at mababa rin yung tsansa na dumaan sa aninmang parte ng kalupaan ng ating bansa. Samantalang patuloy pa rin itong nakakaapekto at nagbibigay ng mga kalat-kalat na pagulan dito nga sa Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. At makararanas nga ng 50 to 100 millimeters dito sa may parte ng Camarines Norte, Quezon at Camarines Sur dahil sa nasabing LPA. Samantalang southwest monsoon naman o hangin
habagat. Ang siya naman nagdadala din ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa may Visayas at hilagang bahagi pa ng Mindanao. At dito nga sa may Occidental Mindoro, Antique at Palawan, makararanas nga ng 50 to 100 millimeters din ng mga pag-ulan bunsod dito sa Southwest Monsoon o hanging habagat. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Miss Charmaine, yes, sir. ilang porsyento po ang tsansa na maging bagyo ito pong LPA? Nananatili pa rin po ma'am na mababa sa ngayon at so nakikita natin ay kikilos po ito pa-northwestward pahilaga. Pero yung titingnan po natin, regardless kung maging bagyo hindi, ay yung dami ng mga pag-ulan na ibibigay po niya sa makalupaan ng ating bansa. Ayun, medyo marami-rami po ang mga pag-ulan na, mga marami-raming lugar po ang inuulan sa ngayon. Ito po bang mga pag-ulan, Miss Charmaine, ay tatagal hanggang kailan? Hanggang mamaya o hanggang bukas pa po ba ito o magtatagal hanggang weekend? So, mostly po sa nakikita natin, ang mga areas nga na nandito sa may Central Luzon at maging dito sa may Bicol region ay maaari pang magtagal yung mga pag-ulan hanggang dito sa probably Wednesday, Thursday. Tapos dito naman po sa may hilagang parte ng Luzon, more on magiging maulan na lang sila kapag nakaakyat na po yung low pressure area na binabantayan natin, which is probably by Wednesday. And for the rest of the areas natin, nakikita natin na magiging maaraw po, especially sa Mindanao, at meron lamang mga pag-ulan more on kanluran na part dito sa may Mindanao. So mostly, patuloy pa rin po yung mga makulimlim na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pero ang pinaka-focus po talaga ng mga pag-ulan ngayon ay especially dito nga sa may Southern Luzon at Central Luzon din po. Alright. Maraming salamat, Ms. Charmaine. Okay po, maraming salamat. Maraming salamat si Ms. Charmaine Varilla mula po sa DOST Pag-asa. Daming bayan. Ingat-ingat sa ating mga kababayan. At kung wala naman pong masyadong importanteng lakad, wag na pong lumabas, manatili na lang tayo sa ating mga bahay dahil mahirap na po kapag inabutan tayo ng mga pagbaho. Ingat-ingat pala, lalo na yung mga mahilig lumuso, hindi naman mahilig, hindi po ma-avoid, maiwasan na lumusong sa baha. Mayroon po yung tinatawag na doxycycline na gamot. Kailangan pa ba ng reseta nito, Kyle? Yung doxycycline ng doktor, Kapag lumusong sa baha po, papareseta tayo sa doktor at pwede tayong, actually maraming libre nito May mga libre po nito sa barangay, so magtatanong po kayo dyan sa inyo pong mga barangay health centers. Meron po yan, manghingi po kayo doon. Basta po may reseta ng doktor, kung kayo po ay lumusong sa baha, uminom po kayo ng doxycycline para po maiwasan, ma-prevent na magkaroon kayo ng leptospirosis. Hindi po kasi natin alam kung kailan tayo tatamaan yan. Mahirap na po, mas mabuti na yung tayo po ay nag-iingat. Daming bayan. Puntahan muna natin ang sitwasyon sa inaabangang hearing dyan naman sa Senado dahil tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang hearing po kaugnay nga sa mga flood control projects at yun pong mga ghost projects, yung mga guni-guning proyekto. Alamin nga natin ang sitwasyon muna dahil sabi ni Senator Marcoleta tuloy ang kanilang hearing. Anong oras yan? RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, tuloy yung hearing ngayong umaga ng Senate Blue Ribbon Committee kahit na merong suspension ng pasok sa opisina ng gobyerno dahil nauna nang itong naikasa para sa araw na ito kaya't wala nang makapipigil pa. Kaya't dito sa Senate Session Hall, ang nakita kong dumating na ngayon ay yung kinatawan mula sa Legacy Construction Corporation na si Ginoong Alex Abilido at ganoon din mula naman sa MG Samidan Construction si Miss Marjorie Samidan. Nagdaratingan pa yung ibang mga kinatawan ng iba't ibang mga kumpanya pero yung aming inabangan dito yung mga taga-Pasig sa pamumuno ni Sara Diskaya pero wala pa, hindi ko pa nakikita dito na pumasok sa loob ng session hall at saka yung Wawaw Builders dyan sa Bulacan. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson
na napakaraming mga flood control projects. Kaya ang nakita kong senador na pumasok na, Senador Erwin Tulfo, na aming kanina ay maagang pumasok, at si Senate Minority Leader Tito Soto III na pumasok din dito sa loob mismo ng Senate Session Hall. Ang pagdinig na ito ay nakasentro doon sa 15 mga kumpanya na sinasabi ng presidente na di umani nakakopo ng malaking bahagi ng mga flood control project, na yung iba ay iniuugnay sa substandard. Kung hindi man substandard, ang malupit ay yung ghost flood control projects. Lakay Raymond, di ba si Sara Diskaya ay nag-commit na sila ay pupunta ngayon dyan? Actually, Elaine, dapat obligado sila dahil lahat sila ay meron ng subpina. Ayun. Meron na lahat subpina, lalong-lalo na yung grupo nung kay Sara Diskaya, dahil ito yung St. Timothy at saka yung isa yung Alpha Phi Omega o Alpha Omega. Dahil kanila din yun. Wala kasi sila, isa sila doon sa nung nakaraan ay hindi sumipot. Yung iba kasi nagpadala ng abogado, or yung iba ay nagpadala ng affidavit. Ngayon ay obligado na silang dumalo, dapat. Kasi kung hindi sila makadadalo, sabi nga ni Senate President Cici Escudero, kung hindi sila dadalo, ay mapipilitan sila na gumawa pa ng mas maras na hakbang upang sila ay mapaharap at baka makulong itong mga ito kung hindi sila haharap dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil duda itong mga senador nung nakaraan na bigla-bigla yung iba ay biglang nagkasakit nung araw ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. The usual na dahilan. Palusot, Lakay Raymond. Palusot yun kapag merong hearing tungkol sa katiwalian, ay biglang nagkakasakit yung mga isinasakdal. Kaya sa ngayon, ay ating inaantabi. Actually, ang oras nito dapat ay start ay 9 a.m. Pero nagdadatingan pa yung iba dahil nga dito sa hindi magandang lagay ng panahon. Kaya yung iba maari ay marahil ay naipit lamang sa traffic, o kaya ay nandito na sila. Hindi lang sila pa na sinasayos pa yung kanilang seating arrangement dito sa loob mismo ng session. So, Lakay Raymond, ang ine-expect natin, halos ba lahat ng inimbitihan o pinasubpina ng Senate Blue Ribbon Committee ay darating ngayong araw? Yun ang ating inaasahan, pero titingnan natin kung sa pagsisimula ng hearing mamaya at hanggang matapos ay kung lahat sila ay makukumpleto, yung lahat ng sinubpina ay darating upang magpaliwanag sa araw na ito, Elaine. Dahil doon sa pronouncement ni Senate President Cici Escudero, dahil nga suspendido ang pasok ngayon ng gobyerno, ay baka tapusin itong mga hearing na naikasana and mag-decide sila kung kasi ang naririnig ko dito, baka hindi na sila mag-session mamayang hapon. Ang importante, matuloy na itong mga hearing na ito na matagal nang naikasa. At kasi kasabay niyan, Elaine, mamayang alas 10, meron naman yung briefing yung mga economic managers ng ating pamahalaan. Ito yung DBCC kung tawagin. At ito yung briefing nila sa mga senador para naman sa 2026 national budget. At incidentally, dito sa budget na ito, nakapaloob muli yung flood control budget para sa susunod na taon, na doon sa unang nakita ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, 270 billion pesos ang nakalaan para sa susunod na taon. 270? So, 365 days tayo, almost 1B kada araw ang nakailalaan dapat for next year. Ito, kaya doon pag-uusapan naman, doon sa kabilang dalawang room itong pinagsama naman para naman sa DBCC briefing, dahil iba-ibang itong mga departamento, nandiyan yung DBM, DOF, at iba pang yung DepEd na ngayon, yung dating NEDA, at magkakaroon sila ng briefing, bibigyan ng briefing itong mga senador para doon sa pag-inihanda nilang budget para sa susunod na taon. So in the meantime, ay hihintayin natin yung magiging pag-uusap
dito sa Senate Blue Ribbon Committee na yung nakalaan nga dito para sa lahat ng mga kinatawan ng iba't ibang mga kumpanya o construction companies na sinubpina ng Senate Blue Ribbon Committee at nilagdaan ni Senate President Chis Escudero. Maidugtong ko na rin na Elaine na dito sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbuo ng independent commission na pag-imbestiga dito sa kontrobersiya nito pabor si Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairman Senator Erwin Tulfo na isang independent investigative body ang mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control project at magsampa ng kaso laban sa mga sangkot. Mungkahi ni Tulfo na sa tamang hakbang ito at isama sa independent group ang simbahan, akadim, kinatawan ng mga kabataan, retired justices at iba pa. Katwiran ng senador, hindi daw maaalis ang duda ng mga kababayan natin na baka ma-whitewash lang ang investigasyon kung Kongreso at Senado ang hahawak dahil may ilang mambabatas mismo ang nakikinitang sabit sa anomalyang ito. Hindi nila maaring papuntahin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kapwa nila mambabatas dahil ang isang kalan ay merong interparliamentary courtesy. Sabi ni Senator Erwin, kung walang independent body, tanging mga kontratista at opisyales ng DPWH lang ang magigisa sa mga hearings ng Blue Ribbon. Ang independent body ang dapat mag-imbestiga kung sino-sino ang sangkot at sino ang mga dapat kasuhan ng plunder, graft, bribery at kung ano pang makarampatang kaso. Una nito ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga flood control project. Ito na, magsisimula na itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ni Senador Rodante Marcoleta. At nakita ko na dito, dumating na rin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Magbabalik tayo. Sige lang kay Raymond, balikan ka namin. Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH28 kay Raymond Dadpaas. Mamaya babalikan natin ang magiging takbo ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga po dito sa mga maanomalyang flood control projects. Flash Report. Flash Report! Yun pong Chief of Police ng Marikina, si Baca, habang iniimbestigahan ang umano'y panghahalay ng 2 tauhan sa kabaro nilang Lady Cup. Alamin natin ang report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Narinig muna si Sister El, ang hepe ng Marikina City Police, habang iniimbestigahan nga itong reklamo ng panghalay ang 2 nitong tauhan sa kanilang kasamang Lady Cup itong nakaraang buwan. Yan mismo ang inanunsyo sa punong palitan dito sa Campo Crame sa pangunan ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at Eastern Police District Director Police Brigadier General Aben Lagradente. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Acting Chief PNP na hindi tolerate ng PNP ang nasabing reklamo at patuloy pa ang kanilang investigasyon sa tunay na pangyayari sa naturang insidente. Pakinggan natin ang pahayag ng Acting Chief PNP. Of the sexual harassment or sexual offenses perpetrated by police officers and victimizing fellow rest assured that it will be taken care of and magkakaroon ng investigation dyan. Actually, na-investigahan na yan. The delay to Ayon naman kay Lagradante, inilagay muna sa Kusulia bilang floating status itong police staff sergeant at patrolman na suspect na una lang dinisarmahan ng EPD. Batay nga sa report ng Marikina PNP, nangyaring insidente sa loob mismo ng police mobile habang naka-duty mga suspect at kanilang biktimang mobile force battalion personnel kaninang Agosto 17. Batid na nakainom pa pala ang 2 lalaki at pilit umanong niyayang Lady Cup bago ang ginawa ang kahalayan. Sinampahan ng mga ito ang reklamo na kaukulang kasong kriminal at administratibo. Nagpapatuloy ito po lang balitan dito sa Campo Crame. Kasama lamang itong issue sa EPD sa napakarami pang sinagot ng Acting Chief ng Philippine National Police, Jose Melencio Nartates. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Daming bayan.
Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Magbabalik tayo Pilipinas ang oras, 12 minuto makalipas ang 9:00. Ba't ba Lunes na Lunes masyado kang high blood, ha? Masyado mainit ulo mo ako nga, may isang oras na sa Skyway. Ayan, makalma pa rin. Makalma ka ba? Parang hindi naman. Grabe naman ito kukuha natin. Ang liit ko nang ang tao, ang bababa. Grabe. Lunes na Lunes, init-init ng ulo mo. Kasi naman lakay. Diyos mayo naman yung mga kawawa kayo mga kababae. Tayong lahat kawawa. Lalo na yung Sabado lakay. Nakita mo ba yun? Yung mga sasakyang lumubog? Lunes na Lunes. Sabi ko, high blood ka na naman. Dapat gaya mo si Nick de Guzman. Ayan, makalma lang. Ang lamig ng boses lakay. Kaya lang pagpasok na araw ng Lunes, first day of work. Kaya na lakay September 1 pa naman ngayon, di ba? Pinapakinggan kita. Init-init ang ulo mo. Dapat ako nagagalit dahil super traffic. Kasi lakay naaawa. Jingle na nga. May dala ka bang bote? Jumingil sa Skyway. May dala kang lakay, bote? Ay, sayang. Di ba yung, meron ako dati, yung tsuhin ko meron. Sabi niya, hindi niya na mapigil. Kumuha ng mineral water, yung nilagay ng mineral water. Si LP ko na, delete LP ko na meron ko. Meron pinabigay dito sa atin nun Kaso maliit umaapaw. Kailangan mas malaki lang kayo lalagyan. Yes. Ayan. Good morning, Sister El. Ilang days before Christmas. Good morning, Lakay. Merry Christmas. Kahit na hindi masyadong maganda ang pasok ng araw. Pero 115 days na lang, Lakay. Christmas na. Yan. Kaya yung mga employers, ayan, sumisilip na si Kuya Jose Marichan. Ayan. Abay, i-ready na yung ating bonus at 13-month pay. Yun ang gusto ko, Lakay. Abay naman dahil Christmas is just around the corner. Magandang maulang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Ayan. Kulimanda at magaling. Nakakahabol din. Nakakahabol pa rin. Ayan. At least napigilan ko si Sister na high blood. Kaya mo Secretary Manny Bonoan, Sister Ella. Alam ba si resigned Secretary Manny Bonoan? Makalma lang. Abay, nakita na aking bubit kahapon, Sister Ella. Talaga? Yes. Wow naman. Very timely sa kanyang yung aking bubit nagmano pa sa kanya saan lakay? Abay, di ba sabi niya sumiskip na ang dibdib ko. Ayan. Sa mga anomalya, kontrobersya dito sa DPWH. Yes. Ayan. Alam mo nga ginawa niya kahapon Most Merciful Gerald Rentoy, ha? Nagsimba. Aba, hindi. Ayan. Ito daw ang kanyang stress reliever. Ano yun? Anong ginawa niya lakay? Abay, pumunta sa Veterans Golf and Country Club. Nag-golf. Pumalo. At sabi nga na ating bubit na ang pangalan ni Attorney Vladimir Putin Pelaez, Momo is the name. Siya pala. Abay, naka-flight nung kanyang bubit si Secretary Manny Bonoan doon sa golf kahapon kahit na umuulan, ha? Alam mo, sa galit daw niya, Sister L, ha? Ayan, mga Mr. Ding Legaspi, ayan, Colonel Ding Legaspi, ha? Colonel Alex Sembrano, ha? Lumpaluin niya yung bola, ayan, galit na galit nga, ayan, sa mga nangyayari ngayon, sabi niya, inisip daw niya yung bolang papaluin niya, Sister L.
yung mga tiwaling kontraktor, yung district engineer na naka-Ferrari pagka pumapasok sa opisina. Ayan. Iniisip niya yun yung ulo ng mga korap. Alam mo, Ilustrosa Potente Dong Mendoza, ha? Ayan. Abay, yun daw ang tingin niya doon sa bola. Ayan. Buti hindi nagdilim yung paningin ni former Secretary Manny Bonoan. Kaya nga yung hatawin na kuyang nung matapang, ha? Attorney Orlando D, ha? Nung hatawin yung bola ng golf, basag! Grabe yung galit, Lakay, ha? Ayan, good morning, most merciful Boy Anyag. Ayan, congratulations po sa mga organizers ng Peña Francia Golf Club, yung General Missions Cup, ha? Na ang process ay para sa Peña Francia, Sister L. Ayan. Doon nangyari yan. Kaya't matapos daw maka 18 holes si Secretary Manny Bonoan, lumuwag-luwag yung kanyang dibdib, ha? Nailabas ang sama ng loob. Nailabas ang sama ng loob, lalo nung umabot pa sa 19 holes. Ayan. Di ba maulan kahapon? Maulan, pero alam mo naman mga addict sa golf, rain or shine. Rain or shine. Hindi, tsaka pagka naka-schedule sa golf course yan, Sister L, sayang ang binayad, Lakay. Sinabi mo, ha? Pero congratulations muna kay General Insyong Nartates. Ayan. Si Jose Melencio Insyong Nartates. Bakit mo pinag-congratulate? Ayun, sa wakas, sinibak na yung police chief ng Marikina. Ayan. Lakay. Yung nangmula siya dun sa isang policewoman sa loob ng mobile car. Yung tauhan niya kasi, yung tauhan niya command responsibility. Yes. Yung tauhan niya na dalawa na si Raulo. Apo General, ayan, ipahuli mo na rin yun. Ipakulong mo na, ipa-arrest mo itong dalawang pulis na namuleste dun sa policewoman. Itong si Staff Sergeant Jose Pasyulan Baladad, ha? At Patrolman Christopher Talampas Meres. Ayan, dapat binabartuli na muna ang mga yan na General Nartates, sir. Nasisira ang PNP dahil sa mga katulad nitong tao. Ayan, at eto pa, ha? Abay, when it rains, it pours. Ayan, baha. Ayan. Good morning, Apo Manny Bonoan. Ayan, at good luck kay Secretary Vince Dizon. Ayan, na itatalaga sa DPWH ngayon. Naalala mo lang kay parang pinagkwentuhan lang natin yan last week. Kaya nga pwede si Secretary. Nilagay nga. Kaya lang kinakabahan ako dito kay Secretary Vince Dizon. Bakit Lakay? Baka mamaya di niya makayanan ng mga presyo kasi itong si Secretary Vince Dizon. Bago napunta sa gobyerno yan, ayan, naging staff to ng mga congressmen, mga senador. Kumbaga, nanggaling talaga siya din dun sa PR yan. Ayan. Baka mamaya ma-pressure. Ayan. Kaya sabi tuloy, dapat yung mga ilalagay sa DPWH, yung mga hindi na pre-pressure. Ayan. Katulad ni Secretary Babe Singson. Ayan. Nape-pressure sa asawa. Napagka pinipressure na ipasok yung mga hindi naman qualified, magre-resign na lang. Mag-resign na lang po ako. Ayan. Pero Lakay, tingnan natin kasi sa DOTR marami na ding nagawa si Secretary Vince Dizon. Pero tingnan natin sa DPWH. Kaya tingnan natin kung paano imamaniobra. Ayan, paano kakausapin ni Secretary Vince Dizon dahil sabi ng iba, dapat ang DPWH Secretary parang katulad ni sabi nga mo, Sulsipol Boy Anya, good morning, ha? Kuyang Tom Rentoy, ayan, Justice Max De Leon, absent ka, ha? Ayan, dapat daw ang DPWH Secretary parang si Governor Jun Ebdane. Naging DPWH Secretary yan yes. Alam mo yan, retired general yan. Ayan. Pero may background siya sa engineering. Yes. Nung siya ang siya ang naging DPWH Secretary, hindi ubra-ubra yung mga ganyan. Titigan ka na ni Secretary Jun Ebdane, Governor Ebdane, ha? Ayan. Takot ang mga senador, congressman sa kanya. Sabi nga nila Lakay, makuha ka sa tingin. Ayan. Ayan po. At good luck naman kay papalit kay Vince Dizon, Secretary Vince Dizon sa si Attorney DOTR. Ay si Undersecretary Giovanni Calvo
Lopez Tugade. Ayan. Abogado ito Bata mo, Sec Artugade, ha? Pero sana kung ano yung mga magandang nasimulan ni Secretary. Yun lang ang ano natin, Lakay. Kung ano yung magandang nasimulan ni Secretary Dizon, ituloy-tuloy. Yes. Ayan. Siyempre, abangan natin yan. So, malaking hamon yan. At sandali lamang Giselle Ricafort. Alam mo Giselle, ayan, mga misis makuyang, sa panito na tag-ulan ay talaga namang when it rains it pours, baha. Ayan, abay man kami yung organizers ng pag-golf na Gerald Tomrentoy sa para sa Peña Francia. Ayan, Kuya Joe Rons, wala ka ha? Nasa Hot Sands pala sa Tagay sa San Juan. Kasama na Secretary Dong Mendoza, ha? Mga nobilities, mga novices. Kumusta kayo, ha? Ayan, sa parito na tag-ulan na Sister L, madami na naman talaga ang nagkakasakit. Kaya dapat ay maging malusog at aktibo. Ayan, mantakin mo Sister L, ha? Yung veterans golf course dyan sa likod ng Trinoma, ha? Ayan, sa Soler. Abay, nagmistulang dagat pala nung Sabado sa lakas ng ulan at baha. Ayan, kaya dapat pag ganito ang nararamdaman natin, Secretary Ted Herbosa, ayan, pagkabaha, ayan, kaysa bumili ka ng mga pa-expert na mga bakuna, ayan, bumili ka na yung gamot sa leptospirosis na sinasabi mo kanina? Doxycycline. Ayan, doxycycline. Ay, mga dapat binibili yung kinakailangan natin, lalo ngayon tagbaha, pero may tag-ulan. libre niyan Lakay, sa kaalaman ng ating mga kababayan. Libre nga, nagkakabusan nga, wala nga. Sa health centers. Wala kasing kita diyan, konti lang ang presyo. Gusto yung mga imported na gamot na pa-expire na. Patay tayo dyan. Kaya dapat yung mga kinakailangan natin. Kaya dapat alagaan natin ating katawan. Kung ano ang payo ng doktor, abay sundin natin mga kuyang, mga ating mga lolo, mga lola, ha? At yung reseta sa gamot, ayan, dapat pinipili natin yung world class. Gamot sa high blood, syempre world class yan. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan. Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dahil naman po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Anong flash report ni Giselle, Sister L? Naku, eto Lakay, medyo grabe itong nangyari nung nakaraang weekend. Isa sa mga suspects sa pagnanakaw sa 13 masahista at panggagahasa sa 2 sa kanilang kasamahan dyan sa isang spa dito Lakay sa Pasay. Spa? Oo Lakay, arestado. Ginahasa pala yung 2 masahista. Allah, grabe ito. Alamin nga natin ang detalye, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nagnakaw na, naggahasa pa. Correct, Lakay. Sister L, arestado na ng Pasay City Police Station ang isa sa 2 suspect sa pagnanakaw sa 13 masahista at manggagahasa sa 2 sa kanila sa isang spa sa Pasay City noong araw ng Biyernes. Ito ang kinumpirma ng Pasay City Public Information Office kasunod utos ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na intensibong manhunt operation. Kinilala ang nasa kote na si Alias Jared na nahuli pa doon sa Legazpi City sa Albaya. Ihaharap ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto ang suspect sa Mayora sa isasagawang press conference mamayang 4:00 ng hapon. Ayon sa Southern Police District, pinasok ng 2 armadong suspect na nakamotorsiklo ang spa at pinangay ang pera at ilang gamit ng mga biktima doon. Kapwa edad 22 anyos lamang ang mga biktima na ginahasa pa ng mga kawatan.
Ito si Giselle Rico para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, first time to ni Mayor Emmy na magpa-presscon ha ng mga ganitong mga nahuhuling suspect ha. Ayan, dapat yan. Gustong-gusto ni Hepe yan, Chief Prosecutor Elmer Rillo ng Pasay yan ha. Ayan, baka kasama yan mamaya, masampahan kagad ng kaso ang mga ito. Ilan yung nahuli? Isa lang? Isa pa lang, Lakay. Lakay, isa doon sa dalawang suspect yung nahuli. Ang sabi rin ng Pasay PIO ay patuloy naman na hinahunting yung isa sa dalawa sa mga salarin na Lakay. Magkano na ko ang pera? Lakay, wala pang inilalabas na eksaktong amount yung Pasay City Police Station. Babalikan kita, Lakay, kung magkano yung lahat-lahat na tinangay nitong dalawang suspect doon sa isang spa nga sa Pasay City noong Biyernes. Ayan, dalawa lang sila ng nagnakot siya ng gahasa ha. Ayan. Grabe naman. Dapat sa loob ng cubicle yan, inilak yung cubicle, kinulong na lang sila doon tapos tumawag ng pulis. Oo, di ba 5 minutes may respond din ang mga pulis ngayon. Hindi ba sila tumawag ng sa 911? Dahil wala na ba si General Torre? Hindi na obra? Oo. Lakay siguro, na rin naunahan na rin siguro ng panic yung takot, sa na biktima. Kasi Lakay, armado itong dalawang suspect na ito nung kanilang pasukin yung isang spa doon sa Pasay City. Anong spa yan? Saan sa Pasay? Lakay, nangyari ito sa doon Lakay sa Cabrera Street, sakop ng barangay 140 sa Nabanggit na lungsod. Cabrera. Alam ba ni Eric Dastas yan? Kabisado ni Eric dito O kaya si Noche Kakas. Ayan. Sana nagpamasahe na lang sila. Mambira ng gahasa pa. Grabe naman yun. Naku, Diyos ko. Sige, Giselle. Ayan. Naghahanap ng sakit ng ulo. At least nahuli na isa. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Giselle. Ano pangalan ulit? Teka. Anong pangalan ulit yung suspect? Baka mami ayaw naman pangalanan niya. Lakay, alias Jared Lakay. Yung kanyang nakaresto, Lakay. Alias na naman. Kaya na, ang lakas ng loob gumawa ng mga kabulastugan ng mga kriminal na to. Huli na nga nakilala na nga Ayaw pang banggitin na mga pangalan. O sige, alias Jared na nga yan. Pero may request natin kay Mayor Emmy Calixto Rubiano ha. At si Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan, pagka nakasuhan pangalanan na yan. Ayan, Yes. Okay nga, Rod. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Flash Report. Flash Report! Standby, Raymond at Paa, sama ng Milky Rigunan. Huwag kayong bibitaw dahil maganda ang palabas mamaya. Ayan, Lakay. Now Actually, sa ongoing na ngayon. Ongoing na ba? Ito, Lakay, sa ating side. Ongoing ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Starring yata yung number 1, yung Legacy, ha? Yun, yes. Yung Legacy Construction Corporation. Tsaka yung Alpha and Omega Gel Contractor and Development Corporation. Ayan. Sila Sara Diskaya, Lakay, inaabangan dyan. Makita mo rito mamaya si Attorney Karen Jimeno. Isa sa mga lawyer, Lakay. At yung Legacy Construction number 1, ang presidente Alex Abelido. Ayan. Abangan mo yung lawyer ng St. Timothy Construction Corporation. Abangan nyo, mga brethren. Alam mo sinong lawyer dyan? Sino? Attorney Cornelio Samaniego Jr. Yan, parang familiar sa akin ng... Sabi ko familiar yan Familiar sa akin ng pangalan Kaya manang Milker, kilala mo yan Secretary Illustrious Potentate Dong Mendoza. Ayan, Nelson Yao, Kuyang Hussein. Ayan, Vladimir Putin. Pero sa loob ng ilang dekada mga kuyang ng serbisyo pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ko sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Saan po kayo mga lola ha? Kuyang Rudy Alcantara ha? Ayan, full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold.
tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. General June Antonio, Yusek June Florese, na tama lamang kapag kayo po ay nagkakaedad na. Kaya kuya mga ateng, mahalaga-alagaan ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug. At mag-uwi, sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. At good morning, Kuyang Robin Go. Ayan, Mapita. At congratulations muna kay Mayor Najee Gapangada, Abay na nakapagtala pa siya ng Guinness World Book of Records yan, Sister L, Ayan, siguro kung may time pa tayo, kaya baka bukas na, Mayor Najee, Ayan, dahil may hearing tayo sa Senado ngayon. Yung maganda ito sa mga coconut planters, Sister Ella, naitala sa Guinness World Book of Records kung gaano kadami ang naitim nilang puno ng nyug. Wow. Ayan, sa loob lamang ng 15 minutes. Ayan, yes. Nasa Guinness World Book of Records na naman tayo, Sister Ella. Ayan, wag lang Guinness World Book of Records sa baha. Aris number 12, ano report ni Manang Milky? Nasa iba ang Q-sheet? Wala sa akin na lakay. Oy, pero mag-commercial daw muna tayo, lakay. Ganun ba? O sige, stand by Manang Milky Rigunan. Kasi paano ba ito, Sigurado hindi matatapos ang Senate hearing mamaya. Bukas may hearing din ang Kongreso. Ang Kongreso. Siguro ipabayo mo na sa Senado yung hearing. Ayan. Siguro bukas sa Congress, baka pwede imbestigan yung kapwa-congressman muna na yun. Lakay, ang hirap kasi noon. Iimbestigahan mo yung kapwa mo, di ba? Iimbestigahan mo na yung mga kapwa-congressman na sandamakmak ang flood control project. May isang kongresista dyan, Lakay, nang gigigil ako pag mabasa ko nga lang pangalan. Sobrang kapal na mukha nun, Lakay. Yung iba nga dyan, nasa abroad, ayaw na yata umuwi. Sandali lamang Manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. 9:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Sister L. 9:47. Oy, sandali lamang Ayan, good morning Kuya Pat sa Arbas. Ayan, maraming salamat daw sabi ni Most Merciful Tom Rentoy at sa lahat ng mga sponsors ng 3rd General Mission sa Peña Francia Golf Tournament kahapon. Ayan, maraming salamat daw at maraming salamat kay Most Merciful Boy Anyag. Ayan, dahil sa kanya, ayan, nanalo tayo ng major prize. Taray naman. Happy birthday Kuyang Ariel Ronquillo mula kay Daddy Fred Abari. Ito na, hatawin natin ang report muna at nagsimula na ang hearing sa Senado. Si Manang Milky muna. Si Manang Milky muna, iba pang mga opisyal ng DPWH na posibleng sangkot sa mga maunomalyang proyekto kabilang na ang flood control projects. Dapat na daw na mag-resign na rin. RH 12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, bukod kay Secretary Manuel Bonoan, dapat sumunod na rin ang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga maanomalyang proyekto kasama ang kontrobersyal na flood control projects. Ang kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, tama lang ang desisyon ni Bonoan na magbitiw sa pwesto para bigyang daan ng impartial investigation. Pero binigyang diin de Lima, dapat harapin pa rin ni Bonoan ang pananagutan at hindi sapat na magbitiw lamang sa pwesto. Sabi ni de Lima, kung merong natitira pang kahihiyan at konsensyang iba pang opisyal ng DPWH na sangkot o hinayaan lang ang mga kalokohang ito, mag-resign na rin sila. Ibinulgaraan niya naman ito ang kanilang mga nalalaman pero kailangan din nilang humarap sa pananagutan. Sa panagdaman ni Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, sana hindi lamang daw knee-jerk reaction ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagay ng bagong muka sa DPWH. Giti Sandanya, hindi sapat ang pagpapalit ng opisyal sa DPWH dahil malawak na umano ang corruption sa ahensya at sa buwatan ng ilang district engineers at mga kontraktor, kaya kailangan na rin ang malawak na reforma. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Manang Milky Regunan, samantala mula sa Malacanang. Pero happy birthday muna kay belated happy birthday ateng kay Sis Bay Ali Nur Dilangalen. Binabati ni Berwel Siful Najib Dilangalen past DDGM dyan sa Mindanao. Sa Malacanang, Secretary Vince Dizon nanumpa na bilang bagong DPWH Secretary. Attorney Giovanni Calvo Lopez Tugade nanumpa na rin bilang Acting Secretary ng DOTR. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, inako ni Secretary Manuel Bonoan ang responsibilidad sa lahat ng problema sa Department of Public Works and Highways. Yan ang dahilan kaya tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Sa ambush interview dito sa Taguig City, sinagot rin ng Pangulo kung bakit si Secretary Vince Dizon ang inilagay sa DPWH kapalit ni Bonoan. Ay kay PBBM, nakita naman ang pusay ni Dizon sa Department of Transportation at nailatag na rin anya nito ang mga dapat gawin, kaya pwede niya nang iwan ang ahensya. Kabisado rin anya ni Dizon ang trabaho sa DPWH. Narito si Pangulong Marcos. I think it was Secretary Bonoan who said that basically that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So under the principle of command responsibility, he felt that he should leave this post. So, and why Vince Dizon? Because he seems he's done a very good job at the OTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Kanina ay nanumpa na nga si Secretary Dizon kay Pangulong Marcos bilang bagong DPWH Secretary. Nanumpa rin si dating Undersecretary Giovanni Lopez bilang Acting Secretary naman ng Department of Transportation. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Let at congratulations and good luck kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon at kay Acting DOTR Secretary Attorney Giovanni Calvo Lopez Tugade. Ayan. Bakit daw Tugade? Bakit Tugade? Protege yan ni dating Secretary Art Tugade. Yes. Okay. Eto na, andyan na ang mga artista. Ayan, mga sikat-sikat. Grabe ka naman sa artista. Talo ang mga artista. Ayan, ay, oo, sobrang famous talaga. Yes, pinakaabangan. Ayan. Star-studded daw, sabi ni Kai. Yes. Star-studded talaga. Ha? Lawyer ba naman ang Karen Jimeno? Ha? Attorney Cornelio Samaniego Jr. at ang mga ilang pang mga batik ang mga abogado dyan. Eto na si Raymond at Paas Brad. Ano na, kumusta na? Nagsimula na ang Senate Blue Ribbon Committee. Ate Sara Diskaya dumating na. Aba, ng Alpha Omega. Ha? Ayan. Narito na si Raymond at Paas. Raymond. Mayor at Sister El, sa pagsisimula ng ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hinggil sa mga flood control project, ramdam mo yung tension sa pagitan nitong mga senador at saka kasi yung mga kinatawan ng mga construction companies ay napakatahimik dito sa session hall. Kung ito ay isang lugar lang, kung hindi lang carpeted ito at may mahulog na perdible, marinig mo. Oo. Talaga. Mararamdaman mo yung tension, Mayor, na talagang napakaseryoso ang lahat hinggil dito, lalong-lalo at yung chairman mismo ay seryoso din, si Senador Rodante Marcoleta, dun sa kanyang mga babala sa pagsisimula dahil ito inaayos lang ng listahan. Andiyan pala si Secretary Manny Bonoan, Raymond. Ayan, umatend. Nandito. Akala ko pag golf na lang, ngayon nag-resign na siya. Andito pa. Okay. Fairness naman sa kanya, Mayor at Elaine, nagulat nga ako nung unang pumasok dito, nakita ko yung pangalan niya, akala ko hindi na darating. Dumating nga. Dumating itong si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Ngayon, ex-secretary na siya dahil nanumpa na si Secretary Vince Dizon na papalit sa kanya. Ang isa sa mga unang naging sentro kasi ng usapan kanina kung sino yung mga hindi dumating ay para
ma-issuehan or ma-cite for contempt at ma-issuehan ng warrant of arrest. Pero sa ngayon, may mga binanggit kasing pangalan nung una, yung secretary ng Senate Blue Ribbon Committee na si Attorney Kimbo, na wala, pero nahuling dumating, medyo late lang dumating dahil nga dito daw sa masamang panahon na-late lang sila, Raymond, na nakarating dito sa pagdinig ng committee mayor. Puto lang kita, sino yung nakasalamin na parang batang-bata? Yan ba si Diskaya? Si Ate Sara ba yan? Saan lakay? Yung babae na nakaputi na nakasalamin? Yan ba si Sara? Nagsasalita ngayon. Oh, okay. Well, yung naka-blazer, basta may blazer ng puti. Ayun, yun. Oo. Mukhang maganda ang gising, ha? Ayan, mukhang fresh na fresh. Mukhang galing sa salon. Gano'n ba? Baka sumakay ng Rolls Royce. Yan. Ayan, sige. Ito siya yan lakay. Ay, wait lang. Siya yan lakay. Si Sara Diskaya, pati yung dumating yung St. Timothy na kanina wala, late din dumating. Yung galing sa Top Nuts, dumating din. Yung galing ng Center Waste, dumating din si Mr. Lubiano na hinahanap. At si yung may-ari ng Wawaw, si Ghost Project. Wawaw Builder. Si Ghost Project, andyan din. Oo, nandito din yung Mark Alan Arevalo. Nandyan yung tinawag kasi, nung tinawag siya, akala wala, yun pala nandun sa gallery. Nagtatago. Kaya tinawag siya na, Teka Raymond, paghingan natin ito, nag-i-interrogate kay Sara Diskaya ay ang tito ni Mayor Vico. Senator Tito Sen. Ayan, nagsasalita na si Sara Diskaya. My father was a contractor before. Pero yes po, for LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman. To continue, Senator. Mr. Chairman, okay, with the permission of Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. But prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat,
would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If Yes, please. May we request that yes, po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay, po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot niyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has a certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then